Super Typhoon Nando o Ragasa tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR patungo na sa Southern China, ngunit dala pa rin ang epekto ng habagat sa malalaking bahagi ng bansa. Bagong bantang sama ng panahon o Tropical Depression Umpong papalapit na sa Eastern Visayas at Bicol Region. Inaasahan na maglalandfall sa Biyernes, September 26. Malalakas na ulan at pagbaha posible sa Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dala ng habagat at ng papalapit na bagyo. Magandang araw Pilipinas! Ngayon ay araw ng Miyerkules, September 24, 2025. Narito na ang ating latest update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, huling namataan ang mata ng Super Typhoon Nando sa layong 630 km kanluran ng Itbayat, Batanes o nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 185 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 230 km per hour. Ang galaw nito ay west-northwest sa bilis na 20 km per hour patungong southern China. May lawak pa rin ito na typhoon force wind na umaabot hanggang 650 km mula sa sentro. Kahit nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR, hindi ibig sabihin tapos na ang banta. Malawak ang sirkulasyon ng bagyong Nando kaya patuloy nitong hinahatak ang habagat na siyang nagdadala ng malalakas na ulan at malalakas na hangin sa malalaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya naman nananatili pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lugar ng Batanes, ilang bahagi ng Cagayan at Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ngunit inaasahang mawawala na ang wind signal pagsapit ng bukas dahil patuloy nang lumalayo si Nando. At sa mga ulan naman, enhanced southwest monsoon. Inaasahan ang malalakas na ulan sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, pati sa Metro Manila. Sa mga darating na araw, posibleng lumipat ang bigat ng ulan sa Occidental Mindoro, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Baha at landslide, mataas ang posibilidad lalo na sa mga bundok at sa mabababang lugar, kaya dapat patuloy tayong mag-ingat sa mga kababayan natin na nasa malapit sa bundok at ilog. Sa kasaysayan, mga bagyong katulad ng Nando ay nagdudulot ng pagbaha kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR, gaya na nangyari kay bagyong Umpong noong year 2018 at bagyong Rolly noong 2020. At para sa ating sea condition and storm surge, northern at western seaboard ng Luzon, matataas na alon na aabot ng 4.5 metro kaya delikado ang biyahe pandagat. Sa mga kababayan natin na sa baybayin, kung maaari po iwasan muna ang pangingisda at paglalayag dahil kahit ang maliliit na bangka ay madaling matangay ng alon. Ang storm surge warning ay tinanggal na pero kahapon lamang ay may naitalang taas ng tubig dagat na higit 3 metro sa Ilocos Norte at Batanes. Habang unti-unting lumalayo ang bagyong Nando, isang bago banta na naman ang ating binabantayan. At ito ay si Tropical Depression Umpong, ang bagyong Umpong po. Ito na ang ika-5 bagyo sa buwan ng Setyembre at ika-15 bagyo ngayong taong 2025. Mga kababayan, ang lokasyon ng bagyong Umpong ay nasa layong 900 km silangan ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas itong 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na 70 km per hour. Ang galaw nito ay west-southwest sa bilis na 15 km per hour. Tatawid papuntang Bicol Region pagsapit ng Biyernes, September 26 at tatahak sa Southern Luzon hanggang Sabado. Mga kababayan, kung ating susuriin ang forecast track, posibleng tumama ito sa Bicol Region, isang lugar na kilala bilang Typhoon Corridor ng bansa. At pinakahuling matinding bagyo na tumama sa parehong rehiyon ay ang bagyong Rolly o Goni noong 2020 na itinala bilang pinakamalakas na landfalling typhoon sa buong mundo, kaya napakahalagang paghahanda ngayon pa lamang sa lugar ng Bicol Region. Kaya naman merong epekto at babala ang pag-asa. Ang wind signal posibleng magtaas na ng signal number 1 sa Eastern Visayas at Bicol ngayong araw. Pinakamataas na ang posibleng itaas ay signal number 3. Inaasahan ang heavy to intense rainfall sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Samar sa Huwebes hanggang Biyernes. Ang storm surge ay may posibilidad na 1 hanggang 2 metro ang taas ng tubig dagat sa Eastern Visayas at
at southern Luzon. Para sa ating sea condition, moderate to rough seas na aabot na 3 to 3.5 meters sa eastern Visayas at northeastern Mindanao simula Huwebes ng hapon. Kaya mga kababayan sa Bicol at eastern Visayas, huwag nang maghintay ng huling sandali. Ihanda na ang mga evacuation kit, alamin ang ligtas na ruta papuntang evacuation center at makinig palagi sa mga opisyal na abiso o anunsyo ng inyong local government o lokal na pamahalaan. At para sa ating daily Bible verse mula sa Awit 46 verse 1, sa gitna ng malalakas na ulan at unos, isang paalala, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa oras ng kagipitan. Mga kababayan, ang tunay na lakas at pag-asa ay nagmumula sa Diyos, kaya patuloy tayong magtiwala at paghanda. At yan po ang ating latest update sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na laging nagpapaalala, maghihanda, mag-alerto, magiligtas, ingat tayong lahat.